at ang makaparito para sumamba kasama nyo. At ngayon, bago lamang ang mensahe, narito ang mabuti kong kaibigan sa entablado ngayong gabi, si Dr. Lee Vale, mula sa simbahan ng First Baptist sa Lima, Ohio, na isa sa aking mga tagapagtaguyod ng pagtitipon sa Lima. Piniling ko sa kanya sa pagparito ngayong gabi kung makakapangusap siya ng kaunti sa kongregasyon marahil patungkol sa pagtitipon sa Lima para sa kasunod na ilang sandali o ano. At masaya po ako't nagagalak na ipakilala sa inyo ngayong gabi si Dr. Lee Vale, isang Baptist na tumanggap ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Vale din. Talagang napakalakas ng dating noon para sa isang Baptist na pastor, hindi po ba? Bueno, ikinagagalak nga natin ang husto na makasama si kapatid na Vale at tunay na ang mga pinto ay bukas para sa kanya na bumalik-balik at bisitahin tayo anumang oras na gusto niya. At ngayon pong gabi, bukas ng gabi ang paglilibing ng Panginoong Yesus. Linggo ng umaga ang alas 6 na pagbubukang liwayway na gawain. At sa palagay ko ay naanunsyo na ng kapatid ang iba pang natitirang bahagi ng gawain. Ngayon manalangin po tayo pansumandali. Mapagpalang Panginoon, ang iyong salita ay katotohanan. At ipinagpapasalamat namin ang tao na nanghahawakan dito ng buo ang loob habang ipinabahagi nila ito sa mga tao. Sa pagbubukas namin ng Biblia ngayong gabi o sa pagbubuklat ng mga pahina nito, naway ang mapagpalang Espiritu Santo ay dumating at buksan mismo ang salita ng pagkaunawa sa amin. Sa pamamagitan ni Yesus Kristo ay amin itong hiling. Amen. Sa gabing ito na ginugunita natin ang pagkakapako sa krus ng mapagpala nating Panginoon, nais ko pong bumasa sa gabing ito mula sa kanya mismong mahalagang mga labi, itong mga salitang ito na kanyang isinulat sa kanyang aklat. Sa San Mateo, sa ika-4 na kabanata, at sa ika-47 at ika-48 talata, mababasa natin ito. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga publikano? Bagkus kayong ngay mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. At sa gabing ito, naianunsyo na natin na ang ipangungusap nating paksa ay kasakdalan. Ngayon kung tutuusin, ay parang kakaibang teksto yan para talakayin sa gabing ito ng pagkakapako sa krus ng ating Panginoon. Pero ngayong araw, marahil kayo'y nakapakinig na sa radyo at maraming iba't ibang mensahe at mensahero na kayong napakinggan, yung kung papaano nila inilahad yung dakilat, kakilakilabot na araw na yon ng Panginoon natin na namatay para sa mga kasalanan ng mundo. Kaya napili ko sa gabing ito na sa ibang paraan ko ito tatalakayin para medyo maging kakaiba ito at mapanariwa kayo ng kaunti. At naway ang mapagpalang Espiritu Santo ay kasihan ang salita sa oras na ito ngayon habang pinagsisikapan nating maihatid dito. Haya't kasakdalan ang hinihiling ng Diyos. Gusto nating malagay yan sa isipan na walang bahagi ang maaaring makadako sa presensya ng Diyos. Kinakailangan nga isakdal mismo, diyan sa ating pagsambat lahat. Ngayon, doon sa halamanan ng Eden, inilagay ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan. At nagkasala sila't nilabag ang mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala sa di pagsunod. At sa pagdating ng pagsuway, haya't di pagsunod ang pagsuway sa kautusan. At ang kautusan ng Diyos, yamang siya'y banal, talagang lantay ang kabanalan, ay wala ngang kahit na anong bahid ng kawalan ng kabanalan ang maaring tumindig sa kanyang presensya. Kaya, kung ang kasalanan ay dumating sa mundo dahil sa pagsuway, kung ganoon, yung kasalanan na yan ay kinakailangan munang aksyonan bago makatindig ang makasalanan sa presensya ng Diyos. Ngayon, kung wala namang batas, wala ring katarungan. Haya't kaakibat ng batas o kaakibat ng katarungan ang batas,
At ang batas, kapag ito'y naisa batas na, magdedemanda ito ng katarungan. Ngayon, sa batas, walang laman ang maliligtas. Ngayon, di tayo maliligtas ng batas. Nandyan ang batas na isang bagay na ang tanging ginagawa ay ilagay tayo sa bilangguan, pero wala itong kapangyarihan para palayain tayo. Ipinapakita lang ng batas na tayo makasalanan at hinahatulan tayo. Yun nga ang ginagawa ng batas. Ito'y para magdala ng kahatulan o ipakita sa inyo kung saan kayo nagkamali. Kaya ang batas, sa sarili lang nito, ay di makapagliligtas. Isasakdal at isasakdal ka lang nito. At ang Diyos, yamang banal at tuwid, marapat lamang na siya'y maglatag ng paglilitis. Kinakailangan niyang litisin ang makasalanan dahil sa paglampas nito sa hangganan ng biyaya at naging mamamayang masuwayin sa batas. Kaya ang tao na ito ay kailangang malitis. At bawat batas ay may kaparusahan. Kaya't ang parusa sa pagsuway sa kautusan ng Diyos ay kamatayan. At marapat lang na ang ipataw nito sa sangkatauhan ay kamatayan. At ang buong sangkatauhan nga'y nasa ilalim ng kaparusahan sa batas na ito. Ngayon, nung magkasala sina Adan at Eva, haya't walang kung anong paraan, walang kung anong remedyo para sila'y makatayo sa presensya ng Diyos uli. Maliban na lang na ang kasalanan ay maaksyonan. At walang tao ang lusot sa paggawa ng kasalanan na anumang uri, maski maliit man o malaki. Ang individual na kasalanan na yun ay kailangang mapaglitis bago ang taong nakagawa nun ay makatayo sa presensya ng banal na Diyos. Kaya ibig sabihin, nung sina Adan at Eva'y nagkasala at sinuway ang batas, sila'y napasa ilalim sa kamatayan. At ang batas ay kinakailangan ngang maipataw. Kaya naman, inilagay noon ang buong sangkatauhan sa ilalim ng multang kamatayan. Ngayon, kung makakapitagan lamang tayo ng ilang sandali ngayon na ating bubulayin at tingnan ang malaking kabuuan nito at alalahanin na ang bawat tao rito ay kabilang dito. Bawat lalaki at babae, bata man, ay kasama sa multang kamatayan na ito dahil sa pagsuway ng pinakamagulang ng sangkatauhan, si Adan, na dahil sa pagsuway niya, bawat isa sa atin ay nahulog mismo na biktima ng kasalanan. At kinakailangang mapaglitis ang kasalanan. At kaya ang Diyos, sa kanyang dakilang pagkawalang hanggan, at sa kanyang dakilang pag-ibig, haya't ibinubunsod ng batas na ang makasalanan ay mawalay sa kanyang manlilikha. Tapos, siya nga'y pupuksain at sukdulang pupuksain na wala ngang kahit na anong paraan para sa kanya na makabalik pa kahit kailan, maliban na lang kung ang kasalanan ay mapaglitis. At napakadali ngang paniwalaan ang ganap na pagpuksa ng isang makasalanan sa huli dahil siya ay buong buot walang hanggan na hiwalay mula sa presensya ng Diyos. Ngayon, pansinin niyo ang kasalanan na ito at kung papaanong ang Diyos sa pagiging tuwid at wala nga siyang ibang gagawin kundi ang maging matuwid dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng katarungan. Kaya naman, wala nga siyang ibang gagawin kundi ipataw mismo ang parusa para sa pagsuway na ito. At ang kabayaran ay kamatayan. Yamang sinabi niya, sa araw na kanin ninyo yaon, ay ang araw na kayo'y tiyak na mamamatay. Ngayon,
Madilim na eksena nga ang meron tayo riyan. Pero kung babalikan lang natin ng kaunti at titingnan kung ano ang mismong mga katangian ng Diyos, tahasan nga na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Pero gayunman, sa pagiging pag-ibig, siya'y kinakailangan na tuwid din. Kaya, hindi lang yung patapik-tapik at palaro-laro ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang katuwiran ng Diyos. Ngayon, nung makita ng Diyos na ang kanyang mga anak ay sumuway doon sa kanyang kautusan, at kaya nararapat lang sa kanila na mamatay, mangyaring ang kataas-taasang pag-ibig ay humakbang para gumawa ng daan. Dahil nakita ng Diyos na ang mga anak na ito'y walang pagdududa't tuluyang pupuksain mula sa kanyang presensya. Wala nang ang ibang bagay pa ang dapat gawin dahil sinuway nila ang batas niya. At ang kabayaran sa batas niya ay kamatayan. At pagkatapos ang pag-ibig ng Diyos ay lumabas para sa kanyang mga nasasakupan. At kapag ang makalangit na pag-ibig ay ipinapaaninag, ibubunga ng kataas-taasang biyaya ang pinagukulan ng pag-ibig na yon. At ang Diyos, sa paunang kaalaman, nung ibigin niya ang kanyang taong nilikha ng sadyang kalubos, pero dahil may dapat bayaran, ibinunsod niya ang panghaliling kamatayan para pumalit sa pwesto nila roon sa halamanan ng Eden. Ang nangyari nga'y, pinahalili niya ang isang walang kasalanang nilalang, isang munting kordero na di kailanman nagkasala. And it went for a substitute to work and to die. At maging kahalili para humalili at mamatay sa lugar ng makasalanan na nagkasala. At iyon ay kordero na pinatay para panatilihin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Sa buong lumang tipan ay nag-aalay sila noon ng dugo ng mga kordero at mga kambing, tupa, baka at dumalagang baka, kahalili sa kamatayan. Pero sa buong kapamahalaan ng Diyos, naroon nga sa likod ng kanyang isipan ang tunay na laan na parating, na yaong ang mga yun noon ay mga anino lang ng tunay na laan na parating. At ang tunay mismong laan na parating ay ang kanyang bugtong na anak. Lahat ng mga korderong namatay ay anino lamang. At ang anino ay ang bahaging negatibo ng isang bagay. At tumutukoy lamang sila sa Kalbaryo na parating. Ngayon, para sa isang ilustrasyon nito, bumuklat tayo sa ating mga Biblia, sa aklat ng mga Hebreo, at humango tayo rito kay Pablo sa bagay na sinasabi ng dakilang alagad na ito, na sinikap niyang pagbukurin ang mga bagay na ito sa atin. Sa 10 kabanata ng aklat ng mga Hebreo, mababasa natin ito. At talagang gustong-gusto ko po ang salita. Ang salita ang katotohanan. At gustong-gusto kong basahin ito sa harap ng aking kongregasyon dahil alam ko na sa paghatol ay tatayo ako kasama sila at kinakailangan kong managot. Kaya kung hahanguin ko ito mula sa salita, kung ganoon ay di ako sasala dahil ito ang salita at ang Diyos ay responsable sa kanyang salita. Napakarami tayong nakikita sa panahon ngayon ng mga ebanghelista at kung ano-ano pa, nasasaligan ng personalidad na kabatay. Oh, grabing kahihiyan! At masusumpungan natin sa pagpunta sa mga iglesyang ito. Pupunta tayo sa simbahan at makikita mo doon ang isang pastor na may kung anong muntit kakaibang arte sa kanya. May kung anong munting emosyon. Ano pat, di nyo namamalayan ang buong kongregasyon ngay nakukuha nila ang ganoong espiritu. Kung siya'y maemosyon ng bahagya, o may patangutango siya ng ulo, o kung anong munting kakaibang galaw,
Bueno, ang buong iglesia ngay nagagaya. At may ganyan na tayo ngayon sa moderno nating mga kaiglesiyahan kung saan ang namamayani ay ang mga sensasyon at mga mamunting bagay kagaya niyan at nauuwi tuloy sa kalituhan. Pero, minamahal kong kapatid, kung may panahon nga na kailangan naroon tayo sa salita, ito na yung panahon na yon. Kita nyo, di ko nga gugustuhin tumayo sa paghatol at malalaman ko na may kung anong munting lihis na bagay pala ako na munting kakaibang kapahayagan at nalihis ko ang mga tao. Hindi ko nga gugustuhin makuha nila ang espiritu ko ng paraan ng paggalaw-galaw ko. Bagkus, ang gusto kong makuha nila ay ang espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ang bunga ay katotohanan. Kaya sa dakilang okasyon na ito ngayong gabi, nais kong bumasa mula sa walang hanggang salita ng Diyos. Ngayon, napagtanto natin na ang batas ay umiiral na ng maraming taon, pero di nga magagawa ng batas na iwaglit ang kasalanan. Gaya ng napangusap ko na noon, isa yung bilangguan. Isa nga yung mahusay na detektive na sinaysay sa iyo kung ano ang mga nagawa mo, pero wala ngang lunas para iabsuelto ka. Inilalagay ka lang noon sa sanglaan, pero walang manunubos para mailabas ka doon sa pamamagitan nun. Ang ginagawa lang noon ay makulong ka. Ang ipaalam lang sa iyo na ikaw ay makasalanan. Pero ngayon, pansinin sa mga Hebreo, sa 10 kabanata, habang binabasa natin, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan. Tandaan nyo, ito nga'y isang anino ng isang larawan na parating. Ang ginagawa lang ng isang anino ay ang ipaalam na may larawan mismo na nagpapalitaw ng anino. Isang anino ng mga bagay na darating at hindi ang tunay na larawan. Pansinin, ng mga bagay, tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaari sa pamamagitan ng mga hain na inihandog. Laging magpapasakdal sa nagsisilapit. Ngayon, ang Diyos sa pasimulay humiling ng kasakdalan. Si Jesus, nung siya'y pumarito noon sa lupa, nagsabi, kayo'y nagpakasakdal, gaya ng Diyos sa langit na sakdal. At ang batas, yamang anino ng mga bagay na parating, ay hindi nga kailanman may bubunsod na ang mananambay maging sakdal. Nakukuha niyo ba yung diwa? Ngayon, siget ulitin lang natin para makasigurado na di nyo ito mapalampas. Ang hinihiling ng Diyos ay sakdal na kabanalan. Wala ngang makatatayo sa kanyang larawan na may muntimang batik ng kasalanan. Si Jesus nga'y ganoon din ang pinatotohanan at nagsabi, kayo'y magpakasakdal gaya ng Diyos sa langit na sakdal. At sinabi ng Biblia na hindi may bubunsod ng batas sa pamamagitan ng mga hain nito na ang lalapit ay mapasakdal. Kung ganoon, wala ngang kakayahan ang batas na ang isang bagay ay ibunsod sa kasakdalan. Tagaturo lang ito. Itong mga hain na ito na iniaalay taon-taon ay di may bubunsod na ang mananambay mapaging sakdal. Kaya naman, wala ni isa sa ilalim ng batas o sa pagtupad sa batas o sa ilalim ng mga anino ang mapapaging sakdal. Sa 2 talata, ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog. Haya't kung may iba pang bagay na magagawa ko para ibunsod ko ang sarili ko na maging sakdal sa presensya ng Diyos, hindi na sana kinailangan pa ni Kristo na mamatay para sa akin.
Kung may ibang bagay nga kayo na magagawa na may sasaalang-alang sa presensya ng Diyos, ay namatay ng walang kabuluhan si Kristo. Walang pagsunod sa batas, walang legalistang ideya, walang sariling kabanalan, wala sa pagtigil nyo sa paggawa ng mga bagay na titigil sa pagsisinungaling, titigil sa pagnanakaw, titigil sa paninigarilyo, titigil sa panonood ng sine't pelikula. Haya't kayo'y mapapahamak pa rin, walang uubra. Pag-anib man sa iglesia, anumang ritual, seremonya, bautismo, kaayusan sa iglesia, pagbabasa ng mga kredo, pag-usal ng panalangin, haya't lahat ng mga bagay na yan ay walang halaga. Sa kapahamakan ka pa rin. Wala ngang kahit isang bagay ang magagawa mo sa ganang sarili mo, dahil isa kang makasalanan na nasa ilalim ng kahatulan. At wala ngang kahit na anong bagay sa ganang loob mo, o anumang kredo, o anuman na magagawa, o maiisip mo sa sarili mo, na may sasalang-alang maski isa sa presensya ng Diyos, dahil ikaw nga'y makasalanan sa simula't sapul. And the Bible declares that we were all born in sin. At sinasabi mismo ng Biblia na lahat tayo'y ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng kasinungalingan, at di pwede sa Diyos na ang isang tao'y mamatay para sa isa pa, dahil ang isang tao na yon ay kasing makasalanan din ng isa pa. Sa presensya ng Diyos, ang arsobispo na ipinanganak sa sanlibutang ito ay kasing makasalanan ng isang pinakamababat bangaw kung ituring na lasenggo sa syudad. Walang kakayahan ng tao na tubusin ang isa pa. Kaya kumuha siya ng walang kasalanang buhay ng isang hayop, isang munting kordero, at sa ilalim ng lumang tipan, nakasa doon sa batas na kapag ang isang tao'y magkasala, magdadala siya ng kordero sa dambana. Sabihin na lang natin na may sinuway siyang kautusan. Dadalhin niya ang kordero at kanya yung ilalapag sa ibabaw ng dambana. Ipapatong niya yung kamay niya sa kordero at sasabihin niya ng hayagan ang mga pagkakasala niya, na siya'y makasalanan at aminado siya na nagkasala siya, na hayan nga't ang hinihiling ng batas ay kamatayan. At dinala niya ang kordero para humalili sa kanya. At kapag siya, ang leeg ng munting nilalang na yon ay gigilitan, at ipapapadyak nito ang munti niyang mga paa at iiyak. Kung nakakita na kayo ng kordero na pinapatay, grabing nakakaawa ang iyak nun. Hayo ng kaawa-awang munting nilalang na hirap sa pag-iyak, na yung munting litid niya sa leeg ay ginigilitan. At habang nagpapapadyak siya at nagpupumiglas, ay tutuwid na siya. Tapos magpupumiglas ulit at iyak. Tapos haagos yung dugo. Mapapaliguan ng dugo ang munting balahibo at ang kamay ng mananamba. At mapagkikilala ng mananamba dahil sa pangangalunya niya, sa pagsisinungaling niya, pagnanakaw, anuman ang sala niya, o maski pag-iisip lang ng masama, anuman yon, maski katiting na anino lang, haya't siya'y makasalanan dahil yon ang kalikasan niya. Siya'y makasalanang tao, marahil di dahil sa ginusto niya, kundi dahil sa kalikasan ay makasalanan siya. At kailangan niyang mapagkilala na ang munting kordero na yon na walang salay namatay sa lugar niya, at maawa na lang sa munting nilalang na yon. Pero ang tao, matapos na mamatay na ang kordero, na ang dugo ng naturang kordero ay nasa kanyang mga kamay, siya'y lalakad palayo ng gusali na may ganon pa ring pagnanasa sa kanyang puso, na mayroon na siya mula simula. Bakit? Dahil yung buhay na naroon sa munting kordero,
Ang buhay ay naroon sa dugo. Ang buhay mo ay nariyan sa dugo mo. Alam natin yan. At yung buhay na naroon sa dugo ng kordero ay buhay ng hayop. Kaya naman, nung ang mumunting korpuskulo ay pinaghiwa-hiwalay at yung buhay ay lumabas sa hayop, di yun maaring bumaling sa mananamba. Dahil ang mananamba ay isang tao. Yung dugo ay isang panakit. Pero di nun kayang tumubos ng ganap. Hayan nga't ang tao ay lalabas ng gusali na ganun pa rin ang pagnanasa sa kasalanan, gaya ng taglay-taglay niya sa simulat sa pool. Pero sa pagganap nito, ang tao nga'y may tinitingnang panahon sa hinaharap kung kailan magkakaroon ng sakdal na kordero na darating. At ginaganap lamang yun ng tao sa haing sinusunog dahil yun lang ang tanging bagay na nalalaman niya kahit paano. Kaya nakita nyo, nung ang dugo ay umaagos at yung buhay ay lumisan mula dun sa hayop, hindi nga nun kayang bumaling pabalik sa tao dahil ang isa'y hayop, ang isa na may tao, isang hayop na walang sala sa isang makasalanang tao. Pero, isang araw, mga 2,000 taon ang nakararaan. Ang kordero ng Diyos ay pinanganak sa isang munting sabsaban sa Bethlehem at itinuro ang daan tulad sa isang tupa na patungo sa katayan. Mga 19 na raang taon ang nakararaan. Sa hapon na ito, nang 3:00 ay namatay siya. Hayat ang walang bahid, walang kasalanang kordero ng Diyos ay ibinitin sa krus ng Kalbaryo at namatay para sa bawat makasalanan. Ngayon, kapag ang mananamba ay dudulog sa kordero na ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito po'y ibang klaseng kordero, hindi ito yung klase ng kordero na tulad ng iba. Walang tao ang makalalapit sa kordero na ito, maliban na palapitin siya muna ng Diyos. Nakikita niyo ba ang kataas-taasang pamamahala ng Diyos? Umaasa ako na babaw nito ng husto ngayon. Tingnan niyo, alam ng Diyos na may mga tupa siya rito sa mundo. Alam niya na may mga tao siya na ililigtas. At ang pag-ibig niya ay tumunghay at nakita ang mga tao na yon na maliligtas. Kaya naman, sa pamamagitan ng paunang kaalaman, itinalaganan niya nung una pa lang ang isang iglesia, nakakatagpo sa kanya sa ibayo roon na walang bahid o kulubot man. At kung ang kinakailangan ng Diyos ay iglesyang walang bahid o kulubot, narapat lamang na meron siyang bagay na gagawa ng daan. Hindi nga niya hihilingin yon ng kanyang pagkamatuwid. Hindi siya ibubunsod ng mga paghatol niya na humiling ng ganong bagay kung wala ng daan para magawa ito. At di rin kaya ng tao na gawin yun sa ganang sarili niya. Isa siyang ganap na kabiguan. Ipinakita yun sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng mga hukom, at sa buong lumang tipan mismo. Nagsugo siya ng mga propeta, nagsugo siya ng matuwid na lalaki, at nasumpungan nila na bawat isa'y bigo mismo. Kaya ang Diyos, sa pamamagitan ng kataas-taasan niyang biyaya, ay isinugo mula sa mga pintuan ng kalwalhatian ng kanyang nag-iisa't bugtong na anak para kunin ang ating lugar. Pagkatandaan nyo, kung sabihin niya halimbawa sa Papa ng Roma na ang Papa ang pumalit sa lugar natin, hindi nga nito magagawa. Kung sabihin niya halimbawa ang Arsobispo ng Canterbury na gawin yon, haya't di rin ito magagawa. Sabihin man niya halimbawa ang pinakabanal na kapitapitagang padre o bispo ng mundo, hindi nito magagawa. Ang taong yon ay talagang tatanggihan kung paano nga si Judas Iscariote ay tinanggihan. Haya't di niya magagawa dahil siya ay pinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, naparito sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan at maging siya'y nangangailangan ng pagtutubos. Hallelujah. But there came one from the portals of Hallelujah. Pero may isang dumating mula sa pintuan ng kalwalhatian na di tulad ng sinuman.
Hindi sino mang tao, hindi mainam na tao, ni Hudyo o Hentilman, siya'y wala nang ang iba't ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakubli sa katawan ng tao. Dumating siya mismo para ialay ang sarili niyang dugo, dahil di yun nanggaling sa pamamagitan ng sexual na paniniig. Walang naging papel ang sexual na paniniig doon. Kundi kanyang nililiman ng isang birhen at ipinunga mula sa isang selulang dugo na kanyang nilikha mismo, ang isa na walang sala. Kaya naman ang kaligtasan ko, ang inyo sa gabing ito, ay di nakakabit sa merito ng sarili nating mga gawa. Nakaakibat yon sa positibong katastasang biyaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinili tayo sa Kanya. Tunay, di ko kayang maging sakdal, maging kayo'y di nyo kayang maging sakdal, at di natin inaangkin na sakdal tayo. Pero taglayngan natin ang kaaliwan na ito na ang pananampalataya natin ay nakasandig sa sakdal na hain na tinanggap na. Kaya, papaano natin malalaman na tinaglay natin yon? Kapag ipinatong ng mananamba ang kanyang kamay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ibabaw ng katawan ng Panginoong Yesus at naramdaman ng malaking kilabot ng kasalanan at ang duran ng panlilibak sa sarili niyang mukha, naramdaman ng katakot-takot na daing sa Getsemani, ang sukdulang paghihirap sa Kalbaryo, at may pagkabatid na siya ay may sala at ipagtatapat ang kanyang mga kasalanan ng tama. Oh, mapagpalang Panginoon, ako'y may sala, at wala akong ibang paraan kundi ikaw nga'y sumaklolo sa akin. At sa pamamagitan ng pananampalataya, isinusumamo mo sa Espiritu Santo na dumating at ako'y pinalalapit. At ngayon ako, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tinatanggap si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. Yung buhay na yon na nanggaling sa Kanya sa Kalbaryo, na tinawag na Espiritu Santo, na nakubli roon sa selulang dugo ng Panginoong Jesus, ay bumabaling pabalik sa mananamba't binabautismon siya ng Espiritu Santo tungo sa katawan ni Kristo. At tinanggap na niya ang hatol. Di mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa paghatol. As I turn and look at that little crucifix, I realize that is. Sa pagbaling ko't pagtingin sa munting krusipiho, na pagtatanto ko na yon ay sumasagisag sa kanyang katawan. At ngayon ang katawan na yon ay nahatulan na. Hindi nga ibubunsod ng Diyos na mahatulan yun muli, dahil tumanggap na yon ng hatol. Inilagay na ng Diyos ang mga kahatulan ng kamatayan sa katawan na yon. At kung magagawa ko lang na makasumpong ng daan na makakubli sa katawan na yun, ang kahatulan na inihampas na para sa akin at para sa inyo, malaya na tayo. Mga taga-Roma 8:1, sabi, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa kanila ng mga na kay Kristo Jesus na di na lumalakad sa laman, bagkus ay sa Espiritu. Hayan nga, wala nang anumang hatol. Di ko alintana anuman ang dumating o lumisan. Kayo'y nakakubli na sa ilalim ng dugo. Muli, papaano tayo makapapasok sa katawan na yon? Unang mga taga-Korinto 12:13 ang sabi, sa isang Espiritu. Papaano dumarating ang Espiritu? Sa pamamagitan ng hain. Saan naglumaga ang Espiritu? Sa loob ng dugo. Bakit hindi maaring bumaling para manalaytay ang sa hayop dahil isa yung hayop? Hindi nga maaring ang espiritu ng hayop ay pumasok sa espiritu ng tao at gumawa ng kung ano rito. Dahil ang espiritu ng tao ay mataas na uring antas kaysa sa hayop, pero wala nga ang espiritu ng tao nakakabalik. Kung kayo'y may espiritu ng mga ninuno nyo, isa yung espiritualismo. Kaya naman, ang Diyos mismo'y dumating na sa sarili niyang espiritu, na siyang pinakamataas na antas ng espiritu na mayroon, ay makabaling pabalik sa pamamagitan ng anyo ng bautismo ng Espiritu Santo sa mananamba, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at dalhin ang tao papasok sa katawan.
ang taong ngay ligtas na. Masdan, hindi uubra ang dugo ng mga bakat kambing dahil ang mga yun ay mahihina. Ngayon, siga't simulan nating magbasa dito sa may 12 talata. Bueno, hindi uubra ang dugo ng mga bakat kambing. Hindi nga rin ito makatutubos. Masdan. Ngunit siya, sinong siya? Ang obispo ba? Hindi. Ang papa ba? Hindi. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa salita? Pakinggan nyo ito. Pagkatapos gusto kong ibunsod nyo na ito'y tumimo ng gusto. Pakinggan nyo maigi. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, hindi taon-taon, hindi revival hanggang sa sunod na revival, hindi pagtitipon hanggang sa sunod na pagtitipon, hindi isang araw hanggang sa sunod na araw, bagkus sa isang paghahandog ay kanyang PINASAKDAL. Ang sabi ba'y kanilang kanyang? Sa isang paghahandog ay kanyang pinasakdal. Yon ang hinihiling ng Diyos, magpakailanman ang mga banal. Hayan nga, yan ang kasagutan mula sa kamatayan ni Kristo. Yan ang kasagutan mula sa Kalbaryo. Ganap na niya, sa pamamagitan ng sarili niyang dugo, ay binayaran ng ating mga pagkakasala at magpakailanmang pinasakdal ang mga mananampalataya niya. Kaya naman, kay Kristo, hayat tayo nakatatayo na ng wala ng bahid, pinasakdal sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga taong salat sa pribilehiyo dahil sa ating sariling mga turo't aral. Matagal na panahong itinuro sa atin na kailangan nating pumunta sa isang lugar na kailangan daw nating gawin yung ganito at ganong bagay. Hindi, kapatid ko. Wala ito sa bagay na nagawa mo. Ito'y sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Heto na tayo ngayon na kung tayo'y naring ganap sa pananampalataya, tayo nga'y pinasakdal na ng magpakailanman sa presensya ng Diyos. Kaya nasabi ni Jesus, kayo'y mangagpakasakdal, kaya magpakailanman na yung pinaging sakdal. Ang Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, 19 na rang taon ang nakalilipas, ngayon ay pinaging sakdal ang mananampalataya na pauna na niyang nakita bago pa man ang pagkatatag ng mundo, magpakailanman. At sila na kanyang ang tinawag, kanyang inaring ganap. Sila na ng una pa man ay nakilala na niya, ay kanyang tinawag. Ang kanyang tinawag, kanyang inaring ganap. Ang kanyang inaring ganap, kanyang nilwalhati na. Kanyang pinaging sakdal na ang kanyang mga mananampalataya. Ngayon, masdan, balikan natin yung unang talata. Ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na yaon. Kailan pa man sa pamamagitan ng mga hain na inihandog taon-taon, ay magpapasakdal sa nagsisilapit. Masdan, sakdal ang pinag-uusapan natin dito. Sa ibang paraan na hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog, sapagkat ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Ang salitang budhirian, ang saktong interpretasyon ay pagnanasa. At kung ang isang tao, ang mananamba, ay lalapit ng tama sa harap ni Kristo, na nakikita ang kanyang hirap at iaalay ang sarili kay Kristo, at magsasabi, O Panginoong Diyos, walang kahit na anong bagay sa akin ang may kakayahang makapagbayad, bagkus ako'y buong buo mismong nakadepende sa iyo. Pagkatapos nga'y, ang Espiritu Santo na yon ay papasok sa puso ng tao, na yung mismong suliranin na dulot ng kasalanan ay tinuldukan na kailanman. Dahil ang bawat pagnanasa ng kasalanan ay inalis na sa iyo. Dahil kung nagawa sana yun ng batas, ang mga paghahain ay di sana nagsipaglikat. Pero yamang di nga nun kayang gawin, si Kristo'y namatay para sakdalin tayo. Mga kaibigan, napakaraming bagay ang maaari nating sabihin ngayong gabi tungkol sa pagkasakdal. Sinusubukan natin sa tuwina na alisin ang puwing sa mata ng kung sino para ipangalandakan na mas banal tayo kaysa sa kanila.
Pero kung titingnan natin ang kabuuang larawan, ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo ganito sa kung ano tayo ngayon. Dito, hindi pa katagalan sa Ohio, natutunan ko ang isang leksyon sa isang mariing paraan. May dinaraos ako noon na pagtitipon sa Ohio, at sa karatig lang nung lalawigan ako namamalagi. Dahil sa madla, di ako makapamalagi sa mismong syudad. Doon kami kumakain sa isang munting Dunkard restaurant. At nagalang-galang ang mga kalugod-lugod na mga serbidora doon. At disente ang kanilang pananamit. At talagang malinis na malinis sila. Binibining-binibini ang dating na mga nagsisilbi sa amin. Haya't munting piraso nga ng langit ang kumain sa ganong klaseng lugar. Yung kusina nila ay malinis at masinop. At kapag linggo, sila nga'y nagsasara at sila'y nagsisidalo sa simbahan nila. Ako po'y nagutom, kaya't ako ang mangangaral sa hapon na yun ng linggo. At kaya nagpunta ako sa isang karaniwat munting restaurant na madalas makikita rito sa Amerika para kumuha ng makakain. At nung lumakad na ako papasok ng pintuan, haya't nakarinig nga ako ng anupat slot machine na kalansing ng kalansing. At nakatayo roon ang isang lalaki na kasing edad ko, na marahil isang kasal na lalaki, na ang bisig niya'y nakayakap sa isang babae. Naglalaro doon ng slot machine. Ang mismong batas natin, tagapagtanggol ng ating kabutihan, ng ating kapakanan, nakatayo roon na nilalabag ang mismong batas na dapat sana'y pinoprotektahan niya. Dahil illegal pong magsugal sa Ohio, pati paglalaro ng slot machine. Tapos bumaling ako tumingin doon sa likurang bahagi ng gusali. Naroon ang grupo ng mga kabataang lalaki ng mga 10 ang edad at may lumang rock and roll na record ang naroon sa machine tumutugtog. May isang dalagita na mga nasa 18 ang edad. Malinis kung sa malinis bilang isang babae. Pero siya nga'y nakatayo roon, nang bestida ay sobrang iksi sa bandang harapan. At yung isa sa mga binatilyo'y nakadantay ang kanyang mga kamay sa dalagita, sa bahagi na di dapat naroon. At sila'y nagsisigarilyo at umiinom ng alak. At sa isip-isip ko, O Diyos, papaano mo po ito naatin? Tapos napatingin ako sa gawing kanan ko, kung saan may narinig ako na parang naghikab ng malakas. At doon nga'y nakaupo ang isang matanda ng babae, marahil 60 anyos na, o 70 anyos na. Ang suot niya'y maiksing mahalay na damit, na halos kalahati lang ng bias niya ang natatakpan sa ibabaw. At yung abat matanda niyang kulubot na balat ay talagang laylay na. At mayroon siya ritong kolorete sa labi at malakit halatang-halata na kulay ubing kolorete sa gilid ng kanyang mukha. Pinturada. May suot na pares ng sapatos, sandalyas, labas yung kulay ube niyang mga kuko sa paa. Pinturada rin. Kulay ube ang mga kuko sa kamay. Pinturada. At yung gupit ng buhok niya'y napakaiksi at pakulot pa at kinulayan ng asul. At napatingin ako sa kanya. At sa tapat lang niya sa mesa ay 2 lalaki, lasing. Yung isa sa kanila, taginit noon, ang suot ay malakit lumang jacket ng militar na may kulay abong panyo na nakapaikot sa kanyang leeg at tadtad ng balbas ang mukha, padighay-dighay at kung ano-ano pa. At nagpaalam sila yung mga lalaki sa babae at nagsimula silang lumakad ng pagganito papunta sa palikuran. At nakatayo ako roon. Tapos sabi ko, Diyos, bakit hindi mo wasakin ang buong lugar na ito? Bakit hindi mo nalang palubugin sa ilalim ng lupa? Sabi ko, ang munti ko pong Bangsara at Rebecca ay lalaki sa ganitong kapaligiran. Sabi ko, papaano mo po, Diyos, sa iyong dakilang kabanalan, natitiis na makita ang ganitong bagay at hindi magpadala ng lindol at palubugin ito? At habang nakatayo ako roon na kinokondena ang babae, sa kinapupwestuhan ko, napaatras ako ng lakad sa may pinto. Naramdaman ko ang Espiritu ng Diyos na pumaroon sa akin at napaatras ako sa likod ng pinto. Tapos nakakita ako ng parang ipo-ipo at nung nangyayari yun, sa pangitain, ang mundo ngayon na paikot-ikot. At gaya nga ng napansin ko, sa palibot ng mundo ay may mapulang guhit sa palibot ng mundo. At nung makita ko ng malapitan ng mundo, nakita ko ang sarili ko doon nga isang munting batang paslit na ginagawang mga bagay na di ko naman dapat ginagawa. Marahil, di gaanong kalala, pero yun nga'y kasalanan pa rin. At sa tuwing may gagawin akong bagay, ay nababanaagan ko yung itim na anino na pumapailan lang patungo sa langit, na kung tutuusin, ay pwede nga akong patayin ng Diyos anumang minuto.
Tapos nakita ko na nakatayo sa pagitan ko at ng Diyos. Doon nga'y nakatayo ang sakdal na hain. Nakita ko siya roon na nakatayo na may tinik sa kanyang ulo at dura na nakadikit sa kanyang mukha. At sa tuwing nakikita ko ang mga kasalanan ko na unti-unting tumutungo sa Diyos, Kanya yung aabutin at sasaluhin na parang bumper ng sasakyan. Rinoprotektahan nga niya ako mula sa kamatayan. At sa tuwing may gagawin akong bagay na mali, haya't kung tutuusin, ay pwede na akong patayin ng Diyos. Tunay, yun ang inihiling ng kabanalan niya. Yun ang inihiling ng batas. At sa tuwing may gagawin ako, o kayo'y may gagawin, kaya't ang dugo ni Jesus Kristo ay kumikilos na parang bumper. Tapos nakita ko yung mapulang guhit na kumikilos pa rin. Kaya naman, ang dugo na yon ay pinapangalagaan pa rin ng mundo. At habang nakatayo ako, nakatingin, lalo pa akong lumapit sa kanya habang inuusisa ko siya. Tapos nauulinigan ko na sinasabi niya, Ama, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Tapos napatingin ako sa ibaba, at doon ay may isang aklat na nakapatong, at naroon ang isang anghel na tagalista ng tala, at nakatayo sa tabi niya. At sa tuwing ako'y magkakasala, inililista yon sa may aklat, at doon sa pangalan ko. At napagtanto ko na balang araw, aking yaong guhit ng dugo ay tatanggalin at kinakailangan ko ng tumayo sa presensya ng Diyos, dala-dala ang makasalanan kong buhay na ito. Pero nasaksihan ko sa pamamagitan ng kanyang awa na kanyang pinipigilan ang hatol sa akin. Dumulog ako sa kanya ng may pagpapakumbaba. Ako'y napaluhod. Tapos sabi ko, Oh, Jesus, ikaw na anak ng Diyos. Ako po'y di karapat dapat na dumulog sa iyong presensya. Pero maaari mo po ba akong patawarin sa mga bagay na nagawa ko? Hinipon niya ang kanyang tagiliran gamit ang kanyang kamay. Kinuha ang lumang aklat at isinulat doon. Pinatawad na. Inihagis yon sa likuran niya. At ang mga pagkakasala ko'y nawaglit. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng may pagkamariin sa mukha. Sabi niya, Ngayon, ika'y pinatawad ko, pero gusto mong hatulan ng babae. Tapos, naunawaan ko ang ibig sabihin nun. Habang lumiliban ako sa pangitain, lumakad ako papunta sa babae. Sabi ko, Kumusta po kayo? Umiinom siya noon. Tumingin siya sa akin at nagsabi, Oo, kumusta rin? Sabi ko, Maaari ba akong makaupo? Sabi niya, May mga kasama ako. Sabi ko, Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin, Ginang. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo ng 1 minuto. Sabi niya, Sige, maupo ka. Tapos sabi ko, Ginang, kani-kanina lang po, nakatayo ako sa may pinto. Unti-unti kong ikinuwento yun sa kanya. Tapos nung dahan-dahan akong bumaling sa kanya, yung mga luha niya ay nagsisimulang pumatak sa pisngi niya. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko, Ginang, hindi mo sinasadyang gawin ang mga bagay na ito. Namatay si Jesus at ang mga kahatulan ng Diyos ay pinipigilan ng kanyang dugo. Di mo intensyon na gawin ito. Tapos sabi niya, hindi po. Sabi niya, ang tatay ko ay isang diakono noon sa isang simbahan. Lumaki ako sa isang Kristiyanong tahanan. Ang asawa ko't ako ay mga miyembro simulat sa pool at nabuhay ng isang Kristiyanong buhay. Unti-unti niyang ikinuwento sa akin na pagkatapos mamatay ng asawa, kaya't may 2 siyang anak na kabataang babae at napariwara siya at kung papaanong ang mga anak na ito'y iniwan siya at kaya sinayang niya ang buhay niya at naisip niya na wala ng pag-asa para sa kanya. Pero sabi ko, Diyos, mahabag ka. Si Nana sa una pa lang ay nakilala na niya, ay kanyang tinawag. Sabi niya, Kayo po ba si Reverend Branham sa dakong yun? Sabi ko, Ako po. Sabi niya, nahihiya tuloy ako sa sarili ko na maupurito na ganito ang itsura ko. Sabi niya, sa palagay mo po ba may pag-asa pa para sa akin? Sabi ko, si Jesus nga'y bukas ang bisig niya. Naghihintay lang sa iyo na lumapit ka, Ginang. Tapos, yung ibang mga tao roon ay unti-unting lumalapit. Tapos sabi ko, Maaari ka bang pumunta lang dito sa may sahig kasama ko? Sabi niya, Sige po, Ginoo. Inalalayan ko siya sa may kamay. Sabi ko, Kayo'y kasing edad halos ng aking nanay. Maaari po ba kayong lumuhod dito kasama ko sa may sahig? At doon sa may sahig, mistulang pinaantig namin ang dakong yon nung hapon na yon sa isang pagdadaos ng makalumang pagtitipon. At iniligtas ng Diyos ang babaeng yon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Siya'y nagbihis at dumalo sa pagtitipon at sa abot ng nalalaman ko ay nabubuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay sa gabing ito. Ano po yun? Ang inihiling ng Diyos ay pagkasakdal.
Ang inihiling niya ay ang inyong pagsisisi. Ang inihiling niya ay ang katapatang loob niyo sa Kanya. O, at nakaantabay siya ngayong gabi. Gaano man ang pagkakasalan niyo, yan man ay kaunti o sobra-sobra, ikay makasalanan at makasalanan pa rin, at hindi makatutungo sa ano pamang ibang daan, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Kristo, ang buong kasapatang hain ng Diyos, at sa Kanya ay pinasakdal na kayo kailanman. Bulayan niyo yun. Hindi yun sa ganong magagawa mo. Hindi yun sa bagong pahina ng may bubuklat mo. Hindi yun sa bagong buhay na sisimulan mo sa ganang sarili mo. Yun nga'y sa pagtatapat na ikay mali at biyaya yun ng Diyos sa iyo. Yun ang magdadala sa iyo sa kasakdalan at sa ganoon ay ipagiging sakdal kayo kay Jesus Kristo. Umaasa po ako ngayong gabi, kaibigan ko. Habang narito tayo sa dakilat maselang sandali na ito, na may mga pasya na bubuin matapos na mapakinggan ang kwentong ito. Marahil din nyo pa ito narinig noon. Pero di nga kayo maaring lumabas sa isa sa mga pintuang ito ngayon na ganoon pa ring tao nung kayo'y pumasok. Lalabas at lalabas nga kayo na maaring mas naging mabuti o mas naging malala. At habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo sa kaunting sandali, nais kong pagbulayan nyo ito ng husto. Papaano naman ang kaluluwa nyo sa gabing ito? Si Jesus Kristo ay namatay para sa inyo. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, sa susunod na lang kapag natigil ko na ang paninigarilyo ko, sa susunod na lang kapag natigil ko na ang pag-inom ko, sa susunod na lang kapag natuwid ko na ito, doon ko na lang gagawin. O, di nga ganun ang tamang paggawa roon. Hindi mo yun magagawa sa ganang sarili mo. Bakit hindi ka na lang dumulog sa ganyan mismong kalagayan mo sa oras na ito at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magtungo sa ilog na yon na sa kanyang mga sugat na tustos ay tuloy-tuloy ang agos. Kaya tumutubos na pag-ibig ay hayat iyon ng hinig at mananatiling ganoon hanggang sa ikay yumaon. Bakit kailangang manghawakan sa iba? Bakit ipagpipilitan na makapasok sa pamamagitan ng iyong simbahan? Bakit ipagpipilitan na makapasok dahil naitigil mo ang pag-inom o natigil mo ang pagsisinungaling? Pumasok ka sa daan ng kasakdalan, sapagkat sa pamamagitan ng isang hain ay kanyang pinasakdal magpakailanman sila ng mga pinaging banal. Papaano ako maipapaging banal? Ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan sa presensya ng dugo ni Jesus, at ang buhay na nanggagaling mula sa dugo na yun ay babaling na't mananahan sa mananamba at siya'y ipagiging banal mula sa mga pagnanasa sa mga bagay-bagay ng sanlibutan. Dahil sa pamamagitan ng buong kasapatan na hain na yun, kanyang pinaging banal tayo sa isang espiritu, lahat tayo nabautismuhan tungo sa isang katawan. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus sa kanila na hindi na lumalakad sa laman, bagkus ay sa espiritu. Kung kayo'y sumusubok na lumakad sa espiritu at tuloy pa rin ang pagnanasa sa laman, ang hain ay di pa sapat na nailalagay sa inyo. Yamang ang isang mananambang minsan nang nilinis ay wala ng pagnanasa sa kasalanan. Hayan nga ang Kalbaryo. Hindi yun lugar na tindahan ng mga bulaklak o munting lugar para gawin yung ganito o ganoon. Lugar yon kung saan ang Diyos at ang tao ay pinagkasundo. Lugar yon kung saan ang kapayapaan at ganap na kaligtasan ay ginala sa sangkatauhan. Pagagawa niyo bang sumama sa akin ngayong gabi, makasalanan kong kaibigan patungong Kalbaryo? At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipahid ang dugong ito sa inyong sariling kaluluwa at itulot ang Espiritu Santo na pumarito at pagkabanalin kayo sa pamamagitan ng kanyang dakilang hain. Bago po tayo manalangin, maaari niyo po bang itaas ang kamay niyo sa Panginoon at sabihin, Ikaw po'y mahabag sa akin, Diyos. Ipinagtatapat ko na ngayon ang lahat ng aking mga kasalanan sa gabing ito ng Biyernes Santo at tunay ko ngang ipinagpapasalamat ang dakilang paghihirap na ginawa ni Kristo para sa akin. Isinusuko ko na ang sarili kong kalooban, ang sarili kong mga motibo at lahat para sumunod sa iyo mula sa araw na ito. Simula ngayon, maaari niyo na bang itaas ang inyong kamay, sabihin, alalahanin mo po ako, kapatid na Branham, sa pananalangin. Ito ang pasya ng puso ko. Is there any this great night? May ilan pa ba sa dakilang gabi na ito, habang naghihintay lamang tayo pansumandali, dito sa gawing kanan ko, tunay na may isa rito. Ikinahihiyan niyo ba ang pagkakasalan niyo? Ikinahihiyan niyo ba ang mga bagay na nagawa niyo? Naghahanap ang mundong ito sa gabing ito ng mga bayani. At mayroong ngang mga bayani ito sa pisikal.
Isang araw sa ibayo noon ng Switzerland, noong ang Switzerland ay nasa bingit, kaya't ang grupo ng mga Swiss ay nagkatipon-tipon sa parang para ipagtanggol ang kanilang pamayanan. Yung parating na malaking hukbo ay sobrang laki para sa kanila. Ang mga kalaban nga'y pinagsanay lahat. Malalaki ang mga sibat at mga pananggalang. Ang mga Swiss nga'y wala na talagang magagawa kundi sumuko. Naipit sila't ang likod ay bundok na. Pagkatapos, may bayani ngang tumindig. May kinakailangang mamatay at tumatalo sila sa labanan. Ang gamit lang nila'y lumang mga talim ng karit at mga bato, mga pamalo para lumaban. Samantalang ang parating na hukbo ay parang pader na ladrilyo. Kung sila'y makubkob, ang kaibig-ibig na mumunting mga asawa nilang babae lalapastanganin. Ang mga anak nilang babae lalapastanganin. Ang mga anak nilang sanggol ay papatayin. Pasasambulatin ang kanilang mga ulo. Ubusin ang kanilang mga bahay. Ang lahat nga'y malilipol. Pagkatapos may isang lalaki na ang pangalan ay madaling nakalimutan. Ang pangalan nga'y Arnold von Winkler. Siya nga'y tumindig at nagsabi, "Kalalakihan ng Switzerland, sa araw na ito ay niaalay ko ang buhay ko para sa Switzerland." Sabi niya, doon sa may kabundukan sa ibayo ay may isang munting puting tahanan. Naroon ang may bahay ko at 3 anak na naghihintay sa akin. Pero di na nila ako makikita pang muli dahil ngayong araw na ito ay iniaalay ko ang buhay ko para sa Switzerland. Sabi nila, "Anong gagawin mo, Arnold von Winkler?" Sabi niya, "Sige, sundan niyo ako at gawin niyo ang abot na makakaya niyo gamit ang kung anong meron kayo." Tapos tumanaw siya roon sa hukbo hanggang sa makita niya kung saan naroon ang pinakamakapal na kumpulan ng mga sibat. Tapos itinaas niya ang kanyang mga kamay sa ere. Tumakbo siya diretso sa malapad na pader ng mga sibat at sumisigaw, "Magbigay daan sa kalayaan! Magbigay daan sa kalayaan!" Sandaang mga sibat ang bumaling para sa lubungin ng kanyang pag-atake. Itinaas niya ang kanyang mga bisig at tinipon ang mga iyon sa sarili niyang dibdib na tumusob lahat sa kanya at namatay siya sa matulis na dulo ng mga sibat na iyon. Ang mga Swiss ay nakasunod sa likuran niya, dala-dala ang mga pamalo at mga tungkod. Ang dakilang pagpapamalas ng kabayanihan na iyon ang gumapi sa hukbo, na anupat napatras sila ng mga Swiss palayo sa lupain. At mula noon, ay di na sila nagkaroon pa ng kahit anong giyera mula noon. Tumayo kayo sa Switzerland at sabihin niyo ang pangalan ng Arnold von Winkler. Makikita niyo ang mga luha na tumutulo sa kanilang pisngi. Bakit? Iniligtas niya ang kanilang lupain. Isa nga yung dakilang kabayanihan. Madalang nga na may kukumpara yun at di pa naihigitan dito sa lupa. Pero, isang munting bagay lang yun kumpara sa kung anong nangyari isang araw. Nung masuko ang lahi ni Adan, ang mga demonyo'y nagmamarcha sa magkabilang gilid, ang mga propeta ay nabigo, ang batas ay nabigo, ang paghahain ng mga bakat kordero ay nabigo, ang kalikasan ng tao ay nabigo, lahat mismo. At ang munting lahi ni Adan ay nasukol. Sila'y talunan, nadaig sa dami ng mga dyablo, pamahiin, sakit, karamdaman. Tapos may isa na tumindig mula sa langit at nagsabi, "Sa araw na ito, ako'y mamamatay para sa lahi ni Adan." Pumarito siya sa lupa at nagsalaman. Tumingin siya roon sa kalagitnaan ng mga sibat kung saan pinakamadilim. Ang pinakamadilim sa lahat ng kinakatakutan ng tao ay ang kamatayan. At sinalo niya ang kamatayan sa kanyang dibdib. At sa Kalbaryo ay nagbayad siya sa pamamagitan ng hain at sumigaw, "Magbigay daan sa kalayaan." At sumigaw siya sa kanyang iglesia, "Tanggapin niyo ito na iniiwan ko sa inyo, ang aking dugot, ang aking espiritu, at makipagbaka kayo sa abot ng taglay niyo." Magagawa na natin ngayong gabi na managumpay sa pamamagitan noon, kaibigan. Magagawa niyong patrasin ang diablong yon palayo sa inyo. Bawat matagal ng kaaway sa buhay niyo ay maaari ng panayasin sa pamamagitan ng dugo at espiritu ni Kristo. At maaari na kayong tumayong sakdal sa kanyang presensya. Si Kristo ay gumawa na ng daan. Magagawa niyo bang sa pagpipitagan na itaas ang inyong kamay sa kanya at sabihin, "Patawarin mo po ako. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Meron pa bang iba? Mahabag ka po sa akin, Diyos. Ngayon ay pinagtatapat ko na ang aking mga kamalian." Meron po ba ritong sala sa init at sala sa lamig ng mga miyembro ng iglesia na nagpupunta sa simbahan araw-araw at siguro ay nagsisikap na maging banal sa abot ng makakaya, pero sa kabila nun ay alam nyo na ang pagkamainitin ng ulo at ang kalamigan ng loob at pagkamakasarili, yung mga gawin na yan ay nihila kayo pababa hanggang sa di nyo makamit ang pananagumpay? Nagnanais ba kayo na malinis ng dugo sa gabing ito mula sa lahat ng yan? Sapagkat ang mananamba na minsan ang nalinis ay wala ng budhisa,
Nagnanais ba kayong itaas ang inyong kamay? Kayo na mga miyembro ng iglesia, pagpalain ka ng Diyos, binibini. Itaas niyo ang inyong kamay at sabihin, Kapatid na Branham, alalahanin mo po ako sa panalangin. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Mainam, yan nga'y tunay. Tunay na dalisay na bagay na gawin. Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod, Ginoo. May iba pa ba na magtataas ng inyong kamay, magsasabi, Mahabag ka po sa akin, Diyos. Alam ko na sinasabi-sabi ko na Kristiyano ako, pero di ko naman ipinamumuhay. Alam ko po na di ko nagagawa. At sa puso ko, sa totoo lang po ay di ako tuwid sa iyo. Nagnanais akong maging isa sa hirang ng Diyos. Ramdam ko sa puso ko na isa ako. Pero di ko pa naisasantabi ang mga pabigat na madaling umahadlang sa akin. At ako'y nagnanais na maisantabi ang mga ito ngayong gabi. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay gagawin ko na. Ako ko'y ipanalangin mo. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Sa iba pa, may kaunti pang sandali. Maghihintay lamang tayo. Habang naghihintay tayo ng time team, ang bawat isa po ngayon, habang ang inyong mga uloy na kayuko sa panalangin, marahan pong ihiging ito ngayon. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunge beneath its lose all their guilty stain. Magagawa niyo bang pagbulayan na ito ngayon? Huwag niyong subukang idaan sa paghuhugas kamay. Si Kristo ang nariyan sa inyong kamay. Sinubukan yun ni Pilato noong umagang yun, ng mga bandang 6:00. Pero ang kanyang mga kamay ay duguan pa rin. Duguan sa pagkakasala. Alam niyo ang nangyari sa kanya. Nagpunta siya sa Switzerland maraming taon pagkatapos nun. Nawala sa katinungan ng pag-iisip, inihulog ang sarili at mamatay sa isang sapa ng tubig. Ngayong umagang ito sa Switzerland, daan-daan ang nagpupunta roon para panoorin ang eksenang iyon na may asul na tubig na bumubukal mula sa ilalim ng malaking sapa na iyon ng tubig. Taon-taon nilang napapanood yun. Isang matandang alamat yun na sinasabi-sabi nila na tumanggi ang Diyos na mahugasan ni Pilato ang mga kamay niya. Kapatid, kahit na gaano pang karaming beses kayo na nabautismuhan, kahit na ano pa ang sapilitan niyong gawin, walang makapaglilinis sa inyong mga kamay, kundi ang dugo lang mismo ni Kristo. Kaya't tumanggi nga roon ang Diyos. At yung asul na tubig, pagkalipas ng 2,000 taon halos, ay bumubukal pa rin mapasa hanggang ngayon. Tinanggihan niyo ng Diyos, yung sarili niyong pagkamatwid, ay di mismo makapaglilinis ng inyong pagkakasala. Walang iba't ang dugo lamang ni Jesus. Hulayin niyo yun ngayon. Mananalangin po tayo sa ilang saglit. Iniisip ko nga kung maaari akong magtanong sa gabing ito. Nung tumayo siya roon sa bulwagan ng paghahatol ni Pilato nung umagang yun at nagsabi, kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, makapapangusap ako sa aking Ama at dali-dali siyang magpapadala sa akin ng 12 pulutong ng mga anghel, gayong isa lang ay magagawa ng wasakin ang mundo. Mangungusap lang ako sa kanya at 12 pulutong ng mga anghel ang malaya kong ngang magagamit. Magagawa nga niya. Pero tumayo lang siya roon na maamot mababa ang kalooban para pasanin ang inyong kamatayan at ang kinin ng inyong mga kasalanan. Kayo ba'y gustong magpapasalamat para sa hain na yan sa gabing ito? Kayo na mga nangangailangan para rito at mga nangangailangan sa mga pagpapala ng Diyos. Maaari po ba kayong tumayo para sa pananalangin na ito? Tumayo lamang. Kayo na nais maisama sa pananalangin ito. Sabihin, Diyos, Ikaw po'y mahabag nawa sa akin. Nagkasala ako. Nakagawa ako ng mga bagay na mali. At ngayon ay nagnanais ako na tanggapin ang pagpapatawad sa akin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maaari na ba kayong tumayo sa oras na ito? Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. Kagitingan yan. Manatili lang na nakatayo riyan. Masasabi niyo ba yan sa akin na nagtaas kayo ng kamay at tapos ay walang sapat na sinseridad para tumayo? Ano ba ang mabuting dulot sa inyo ng Ebanghelyo? Yang palaro-laro lang para sa inyo ang simbahan. Palaro-laro lang para sa inyo ang Diyos. Ang oras ay malapit na. Isa sa mga araw na ito, may bomba atomika na tatama rito sa kung saang dako.
Sa isa sa naglalakihang planta ng pulbura rito, wala nang kahit isap na segundo para mapag-isipan pa ang gagawin. Magiging huli na ang lahat sa sandaling yan, at marahil pwedeng mangyari bago ang susunod na Pasko ng pagkabuhay o ngayong Pasko ng pagkabuhay na mismo. Magagawa niyo na bang tumayo ngayon sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin na isang makasalanan. Ngayon ay tinatanggap ko na si Kristo sa paghahandog niya sa sarili bilang kabayaran sa aking mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kanyang biyaya lamang, ako nga'y nakapaglulumagi sa presensya ng Diyos. Magagawa niyo na bang ipagtapat ang kamalian niyo? Ang tao na itatago ang mga kasalanan niya ay di pagpapalain. Ang magtatapat sa kanyang pagkakasala ay may kahabagan. Nasa sa inyo yan. Siya'y nakaantabay. Ngayon, mapagpala naming Panginoon, mula sa maraming bilang na narito sa gabing ito, ay tumayo ang 3 kaluluwa na nagsisisi, isang lalaki't 2 babae. Sa aking pagbubulay, Panginoon, patungkol sa Kalbaryo, nung may isa sa isang gilid, sabi, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nagtungo na sa iyong kaharian. Ang sabi naman ng isa, kung ikaw na iyon, pakitaan mo kami ng isang himala. Ialis mo kami mula sa krus na ito at iligtas mo ang sarili mo. At ang sabi ng isa, Diyos, mahabag ka po sa akin. At ang iyong ulo'y pumaling sa kanan at nagsabi, ngayong araw na ito ay makakasama kita sa paraiso. Pero ikaw nga'y di umimik doon sa isa dahil walang pagsisisi. At Diyos Ama, dalangin ko na marahil ito lang. Akin nga pong itinatagubili na silang 3 lamang dito sa gusali ang nakaramdam na kailangan nilang ipagtapat ang kanilang mga kamalian. Pero hayan nga't dumudulog sila sa daan ng buong kasapatan, sa daan mismo ng krus. Iyo pong patawarin sila, Panginoon, at pagpalain sila. Nakatayo sila sa gabing ito, gaya nga ng pagtayo mo para sa kanila, sa bulwagan ng paghahatol ni Pilato, habang nakatayo ka roon para sa kanila, sa pagitan ng langit at ng lupa, noong mga sandali na lumubog ang araw at ang buwan ay di na nagpapaaninag ng liwanag, at ang tabing sa templo ay nahapak mula itaas pa ibaba. Dalangin ko, Diyos, na iyong pagpapalain sila at ipagkakalob sa kanila ang iyong mga kaawaan at lilinisin sila ng iyong dugo at bautismuhan mo po sila ng iyong pagbabanal na kapangyarihan tungo sa katawan ng iyong sariling anak na si Kristo Jesus upang sila nga'y mapanatili sa panahon at walang hanggan. Pagpalain mo rin ang iba pa na ang pakiramdam ay maayos na sila, na kanila nang natamo ito at ginawa na mismo. Idinadalangin ko ang pagpapalang ito sa kanila, sa pangalan ni Kristo. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos at kayo na nakatayo malapit sa kanila na nagsipagtaas ng kanilang kamay. Sigit umabot lang at kamayan sila, ang mga tao riyan, at sabihin, pagpalain ka ng Panginoon, mainam po yan, bilang pakikipagkamay sa pakikisama. Medyo atrasado na tayo sa ating mga gawain. Ilan po ang umiibig sa Panginoong Jesus? Pakitaas po ng kamay. Iniisip ko sa kataimtiman ngayon, o maging taimtim lang po tayo sa abot ng makakaya natin, habang ginugunita siya na sumasa lahat ng dako na narito sa gabing ito, kaya't kung pwede tayong umawit ng marahan. Doon sa may krus na tagapagligtas ko'y namatay, doon na paglilinis ng sala ko'y aking saysay, doon sa puso ko, nung mapagsulit mo ang inihiling, ipinatong mo ang iyong mga kamay roon. Doon sa puso ko'y ang dugo'y inilagay, o luwalhati ng pangalan niya. Awitin na natin ng marahan ngayon habang iniyoko natin ang ating mga ulo sa Kanya. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. There to my heart was a blood line. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His precious name. There was a blood. Ngayon, tumaimtim po, habang nakayuko ang inyong mga ulo, kayo na mga naligtas na, sabihin, itaas niyo ang kamay niyo ngayon. Oh, precious fountain that saves
from sin. I am so glad I have heard it, that Jesus thanks me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His precious name. That to my heart was a glory to. Ngayon sa pagbabanyo ng inyong mga kamay, ang inyong mga ulo'y nakayuko, naiisip ko lang, may tumawag kanina lang, at ang sabi may gustong maalaala sa pananalangin sa gabing ito para sa kanilang katawan. Di na sila makakabalik sa pagtitipon para sa linggo ng gabi, para sa dakilang gawain ng pagpapagaling. Maaari po ba kayong tumayo? Kayo na nagnanais na maalaala sa pananalangin na yan ngayon. To my heart was glory to His name. Glory to. Now with your Ngayon hands habang bowed, nakayuko ang inyong mga ulo, He was wounded for your transgressions. nasugatan siya dahil sa bruised for ating your pagsalangsang, iniquity. nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga latay ay tayo'y pinagaling. Glory to His name. Now blessed Ngayon, Father, mapagpalang Ama, as we humbly habang may approach pagpapakumbaba the cross kaming just dumudulog now, sa krus sa sandaling ito ngayon, where grace and mercy kung saan found nasumpungan me, ako ng biyaya at awa, there the kung bright saan ang maliwanag na morning bituin star sa umagay sheds nagpapaaninag its ng mga gleams sinag nito around sa me. paligid ko. These sick are Ang mga standing may in sakit your pong ito'y presence. nakatayo sa iyong They are presensya. believing just Sila'y now. nagsisisampalataya ngayon sa pamamagitan ng They pananampalataya. look at that stripe Sila'y back nakatuon sa yonder. likod na iyon na puno ng latay By noon, His stripes at sa kanyang we mga latay ay were pinagaling healed. kami. Kabanal-banalang Ama, kami dumudulog mismo na ipinapahayag ang aming pananampalataya. Nananampalataya na iyong pinagagaling ang aming mga katawang may sakit sa pamamagitan ng terribleng hirap na dinanas ng Panginoong Yesus alang-alang sa sangkatauhan. At iniaalay namin para sa mga taong ito na mga nakatayo ang isang pananalangin ng pananampalataya na ipinangako mo na magpapagaling sa mga may sakit. At kami po'y sama-sama bilang isang lakip ng mga mananampalataya mo sa gabing ito. You said wherever 2 or 3 are gathered, I'll Sinabi be in mo, their midst. saan man na And may we dalawa o ask tatlo na mercy nagkakatipon, for them, ako'y nasa that thy kalagitnaan nila. grace may now At kami touch humihiling their ng kahabagan innermost para sa soul. kanila, na ang iyong biyaya'y hipuin ng kaloob-loobang kaluluwa na may bagay na angkla sa kaibuturan, That they'll know that Christ is here. na mapagkikilala nila na si Kristo ay narito at nangusap sa kanila na sinasabi, Anak ko, akin nang dinadala ang karamdaman mo sa Kalbaryo. Ngayon, ilagak mo lang ang kabalisahan mo sa akin, sapagkat ako'y nagmamalasakit sa iyo. At nawa sila'y mapagaling, ang bawat isa'y mapaging buo, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pagbupo nila ngayon sa mga malapit sa kanila, siga't ipatong nyo ang inyong mga kamay sa kanila. Kayo po riyan na nananalangin para sa kanila. Sabi ng Biblia, ipapatong nila ang mga kamay nila sa mga may sakit. Sila'y magsisigaling. Ang Panginoon ang magpala. Kung di po ako nagkakamali, ang nakikita ko bang lalaki riyan ay hindi ba't napagaling na mga 2 araw na ang nakararaan o 2 linggo na ang nakararaan na siya'y bingi, may kung anong suliranin sa tenga niya. Nakikita ko na nasisiyahan ka sa pagtitipong ito ngayong gabi. Naririnig mo na ba ako na maigi ngayon? Mainam yan. Kahanga-hanga. Sige nga, tumayo ka pan sumandali. Ilan po ang nakakaalala na narito siya noon at dumaan pa nga siya sa may pila rito sa pananalangin. Pinasampa siya sa entablado at pinagaling siya ng Panginoon at pinaigi siya. Purihin ng Panginoon. Salamat kapatid para sa iyong pagpapatotoo. Marahil 100 pa, pero hindi ba't siya'y kahanga-hanga talaga?
Ngayon, ikalulugod namin na makita kayo uli bukas ng gabi ng umaga. At pagkatapos, linggo ng umaga, maaga rin, linggo ng hapon, at kung makababalik pa kayo para sa gawain ng pagpapagaling, ay sa linggo ng gabi po yan. Hanggang sa pagkikita natin muli, tayo tumayo na at awitin ang awitin natin ng pagtatapos, Take the Name of Jesus with You. Umikot lang po sa paligid at makipagkamay sa lahat. Umikot lang sa buong paligid at makipagkamay. Ngayon, bumaling naman sa gawirito. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him. When our journey is complete, Ngayon, huwag niyong kalimutan ang Neville Choir Quartet na pagsasahimpapawid sa umaga, WLRP ng alas 9, at si kapatid na Stricker ay i-airy naman ng alas 9:45, linggo ng umaga. May ginawa kaming tape para sa kanya kaninang hapon patungkol sa pagkabuhay na maguli. At ngayon, hanggang sa pagkikita natin muli, ang mga pagpapala nga ng Panginoon ay mapasa inyo habang iniyuko natin ang ating mga ulo at hihilingin ko sa aking mabuting kaibigan at kapatid na Palmer ng Macon, Georgia, na tapusin ang gawain sa isang pagdulog na pananalangin. Kaya't tayo po'y mananalangin na, kapatid na Palmer.